Ito, pakinggan po ninyo ito sandali bago tayo magbigay ng opinion at analysis. Ito yung sigaw ng mga biktima o pamilya nila. Magbabalita si Gretchen Ho. Ayan o, report doon sa ano. Nagtipon News ng 5. ilang grupo Thank sa you sa harap News ng 5. ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary para sa panawagang hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Bukod sa candle lighting Ayan, at prayer vigil, So, ilan lang po yan. Salamat sa One Balita, ano to, One PH. Ayan o, yung sister company ng News 5. Salamat sa mga kanyang klase mga balita. At least na-update po yung ating mga kabayan. Kaya ko lang maiksing pinarinig sa inyo yan. Kasi ito yun. Okay? Ngayon, may mga senador na maiingay at nag-imbestiga pa nga tungkol sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. Pero nung araw na hindi pa nahuhuli si Duterte, si Senador Risa Ontiveros lang ang malakas ang loob na nag-imbestiga at hinarap si dating Pangulong Duterte doon sa hearing sa Senado. Okay? Yung ibang mga senador hindi nagpakita, hindi nagparamdam tungkol doon sa paglilinaw kung bakit nangyari ang kampanya ng nakaraang gobyerno. Yan ang topic ni Ontiveros karapatang pantao. Bakit nangyari? At sumarap diyan si Duterte at inamin niya ang lahat ng responsibility. Inaako niya dahil kanya daw utos yan sa kapulisan ng kanyang panahon bilang Pangulo ng Bansa. Di ba? Yan po ay on record sa Senado. Si Ontiveros lang ang naging aktibo at yung ibang senador nakakabingi ang katahimikan. Pero ngayong mahuli na si Duterte dahil nagkaroon ng warrant of arrest, pinatupad ng Interpol, nakipag-ugnayan sa Philippine government, aba ang iniimbestigahan ngayon ay kung bakit hinuli at bakit daw ipinadala sa ICC si Duterte. So kung dun pa lang ho ating pagbabasihan, until now, kawawa pa rin ang mga biktima. Until now, kinakawawa pa rin ang mga biktima. Kasi walang gaanong mga senador ang nagsalita in favor of victim. Bigyan ng hustisya at karapatan ng mga biktima. Pero maraming senador ang nagsasalita na illegal, mali ang ginawa ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte. Ay bakit ganon? Yung mga naging biktima, walang due process, nawala na nga yung buhay. Hindi kayo nag-imbestiga at hindi nyo pinapanagot ang nakaraang gobyerno. Ngayon na ang kasalukuyang gobyerno under President Marcos ay tumusupad sa batas, sumusunod sa batas at inahuli dahil sa may warrant of arrest, nagagalit kayo. Parang mananakit kung magsalita itong mga DDS at mga senador DDS at mga senador na dapat senador ng Republika ng Pilipinas, dapat senador ng mamamayang Pilipino, pero ang dating ngayon, senador ni Duterte. Senador na na DDS. Ano yun? Anong klase yan? Po yung mga naglo-lawyering kay Digong sa kapanahunan ngayon na kung saan ay hinuli po siya at dinala sa dahig, naku, tandaan po ninyo mga pangalan yan. Kasi yung iba, nakaupo po hanggang 2028 Pero yung iba po ngayon kumakandidato. Kapag ito'y kumakandidato, naku, wag na wag po ninyong iboboto. At sa 2028, dumating ang panahon na sila po ay magre-re-electionist. Kakandidatong muli bilang mga senador. Alam nyo na gagawin nyo. Huwag nyong iboto. Yung iba po ngayon, kumakandidato ngayon 2025. Si Aimee, si Bongo. Naku, huwag nyo iboboto yan. Si Bato. Naku, lalo na yan. Etong si Pia Cayetano, kapatid yan, ni Alan Peter Cayetano, may posibilidad na bumalimbing yan. Yan po yung mga hindi po dapat iboto. Ngayon po, yung mga iba naman, yung iba mga nakaupo po hanggang 2028. Siyempre, unang-una na dyan, yung nagpapabida-bida at nagpunta kagad ng dahig kahit na hindi naman siya kailangan doon at pa lang, Robin Padilla. Etong si Jinggoy, naku, halatang halata na talagang ito maka-Duterte. Siyempre may kapatid dyan, JB Ejercito. Baka mamaya maging Duterte na rin yan. O Alan Peter Cayetano.
Naku, mahirap po na kumbaga magtiwala at, kumbaga ibigay natin yung mga tiwala natin sa mga tao na ito tapos pagdating ng araw, aba, mga nagiging, lawyer ni Digong, 'di ba? Kaya po dapat naku, 'wag po iboto. Paano pa itong si Cynthia Villar at itong si Mark Villar? Naku, mga kapatid nga pala itong si Camille Villar. Alam niyo po, tama lang talaga na hindi po, matuloy ang impeachment trial ngayong, 19th Congress, next Congress na. Kasi lamang po ang mga maka-Duterte ngayon doon sa Senado. Buti pa si Hontiveros from day one nanindigan until now. Pero yung mga senador na nag-ingay, ngayon lang. Nasaan kayo nung 6 na taon na ginagawa ni Duterte ang kampanyang ito na may mga biktima, 30,000 ang biktima. Nasaan kayo sa nakalipas na halos 2 taon at kalahati? Hindi kayo nagsasalita at hindi kayo sumasawsaw sa isyong ito. Nang si Duterte ay nandito pa. Tapos ngayon nang hulihin at ipatupad ang batas, nagre-reklamo kayo, iniimbestigahan nyo, gusto nyong panagutin ng gobyerno dahil ang tingin ninyo mali ang ginawa ng gobyerno kahit na merong Republic Act 9851 or pagsunod sa Interpol kasi member tayo ng Interpol. Ano ang pagiging independent nyo dyan? Nasa lang inyong malasakit sa mga biktima? Bakit punong-puno kayo ng pagmamalasakit kay Duterte pero walang maramdaman ang mga biktima ni Duterte at ng Duterte administration ng inyong pagmamalasakit, mga senador? Ayaw ko nang tukuyin ang pangalan, alam na yan ang taong bayan. Kaya this coming election, exclusive na mayroong karapatan at kapangyarihan ng botante, pumili tayo ng mga tao at mga kandidatong para sa bayan talaga, para sa bansa talaga, hindi para sa iisang pamilya, hindi para sa senador na kumakampi lang kung kani-kanino. Maging marunong na po. Ayun yun Iba? Bakit ngayon? Hindi man lang kayo magpatawag ng investigasyon para inyong madinig ang hinaing ng kawawang biktima na 1 dekada na naghahanap ng hustisya. Mag-1 dekada na o baka 1 dekada na kasi yung iba dyan biktima pa nung di umano'y mayor si Duterte sa Davao, 2025 pa yun. Ano ngayon? No 2015, ngayon 2025 na. At mula ng 2016, 2017 hanggang nitong 6 na taong nakalipas, bakit hindi madinig ang boses ng mga biktima? Sa interview lang sa media at press conference lang natin sila naririnig. Bakit sa Senado hindi marinig ang boses ng totoong biktima? Di katulad sa Kongreso, sa Quadcom, talagang inilantad, humarap, nag-iiyakan, pumila ang galing sa Visayas, Mindanao at Luzon ng mga biktima, pamilya ng biktima at gustong magsalita. Winelcome, inilantad ng Kongreso ang pangalan at dami ng mga biktima. Sa Senado, si Hontiveros lang ang gumawa niyan pero bitin pa. Napakarami ng senador, 23 senador kayo. Nakakabingi ang inyong katahimikan ng panahong yun. At hanggang ngayon, tungkol sa boses at kapakanan ng mga naging biktima. Maingay kayo ngayon sa tinuturing na ninyong karapatan, kapakanan ni Duterte. Ano yun? Di ba ang hustisya ay dapat pantay-pantay na ipinagkakaloob sa kahit na sinong tao, pangkaraniwan, politiko, or pangulo? Kasi sa ating mga batas, pantay-pantay lang naman tayo. No one is above the law. Bakit si Duterte nang pinapanagot, ang tingin ninyo above the law na ang gobyernong ito? Paano naman yung ginawa sa mga biktima? Hindi ba above the law yun? Sir Mike, nakadepende po kasi sila sa kung sino po ang involved dito sa mga kaso. So kapag po kaalyado nila, katulad niyan, kaalyado nila o kakampi nila o kumbaga pinapaboran nila itong si Digong, syempre kung sino man ang kalaban ni Digong, above the law yun. At si Digong po'y aping-ape, kawawang kawawa. Pero kung yan po ay mahirap lamang, nasa kumbaga hindi po kilala, hindi popular, tama po ang gobyerno. Katulad nung nangyari kay Digong, ginawa ni Digong, 'di ba, mga nakatsinelas lang ang siyang mga nadadawit o mga nagugurgur
'di ba, nung panahon ng kanyang EJK, wala pong mga malalaking tao, mga big fish na nahuli ang kanyang mga tauhan nung pong siya ang pangulo, 'di ba? So, 'yun po, tama 'yun, hindi 'yun EJK, para sa kanila. Pero ngayon dito kay Digong, maraming nilabag na batas ang mga katulad ni General Torre. Kasi nga po, kaibigan nila si Digong, kaalyado nila si Digong. Ganun po ang stand nito mga taong to. Double tawag doon, excuse me po. Double standard. Walang 100%, 1,000%, walang due process sa mga biktima. Walang investigasyon, walang police report. Yung iba meron, yung iba nawawala. Wala na, sabi ni Boying Rimulya. Paano mag-iimbestiga ang gobyerno ngayon? Wala ngang report na opisyal ng PNP kung sino at paano napatay. At kung sino talaga yung mga nag-operate noong panahon ng Duterte administration. Ganon po ang mga nangyari. Dapat imbestigahan yan. Kayo mga senador in aid of legislation para makagawa kayo ng batas na matino. Bakit hindi kayo nag-iimbestiga? Bakit ang Kongreso lang ang nakagawa nito? Anong ibig sabihin niya? Kampihan? Kinakampihan nyo? Dahil may utang na loob at kung anuman? Abay, hindi nakukuha ang katarungan at kaliwanagan sa lahat ng isyo kung ang mangingibabaw ay pagbibigay ng utang na loob or kampihan sa ganitong sitwasyon. Nakakahiya tayo. Monitor at binabantayan ng international community, hindi lang ng ICC, ang kaganapan dito sa ating bansa. Nakasalalay ang seguridad at ekonomiya ng ating bansa sa kasalukuyang nangyayari. Kaya dapat pagkaisahan, manindigan ang mga Pilipino na merong tamang proseso, rule of law na pinapairal. Yan ang kailangan ng business community, ng international community, ang sumabay sa international standard ng pagbibigay ng hustisya o katarungan. Please like and share ang video pong ito. Paki-subscribe kung hindi pa po. Mike Abe Opinions sa isang channel. Dito po, MA Pinoy TV. Yun na nga po di ba? Nakasalalay po ang ekonomiya ng ating bansa dito sa nangyaring kaguluhan, 'di ba? Na ginagawa po ng mga DDS. Patuloy ang kanilang panggugulo sa ating gobyerno. Bago pa mahuli si Digong, grabe na panggugulo nila. At nung pong nito pong mga nakaraang araw ay mas lumala. At ngayon nga po ay ang kanilang panawagan na remittance holiday. Isang linggo daw pong hindi magpapadala ng remittance ang mga OFW na kino-question po at kinokondena ang pagkakahuli kay Digong. Actually, sa totoo lang, ang gobyerno, kaya po yan Isang linggo na hindi magpadala ang mga ng remittance ang mga kababayan natin. Kaya po yan. Kaya po yan. 'Di ba? Hindi po ito malaking dagok sa gobyerno. Maaring maging factor ng isang problema pero maliit lang. Hindi po gano'n kalaki. Meron akong nabasa na merong nagbigay po ng kanyang kumbaga opinyon dito sa sinasabing remittance holiday na ito. Hindi po ito magkakaroon ng malaking epekto sa ating ekonomiya. At isa pa po, meron na rin pong mga gumawa niyan in the past pero nagpapadala pa rin naman ang mga OFW, lalo na katulad ngayon magkakatapusan. Napakarami po nating mga kababayan ang nag-aabang ng padala mula po sa kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. So ako po katulad ko, ako ay sumasahod noon sa Malaysia kada 2, 3 o 4 ng buwan. So ngayon, eto naisip ko, kung papayag ang lahat ng OFW, let's say lahat ng OFW hindi sila magpapadala simula bukas. Simula bukas. Kunwari hindi na sila magpapadala bukas, ngayon ay March 26 na. So let's say March 27 start, hindi sila magpapadala. Pero sigurado ko ngayong March 26 magpapadala muna yan. At after po ng holiday sa pagpapadala,
let's say hindi sila magpapadala simula bukas March 27, oh, tapos hanggang April 3 or April 4, imposible namang hindi sila magpadala. Magpapadala din 'yan. Oh, edi ganun din. Wala, naisip ko, teka, kung hindi sila magpapadala ng 1 week, edi before and after the remittance holiday, dun sila magpapadala eh. Kasi hindi naman papayag ang pamilya nila, teka, isipin mo pa yung mga remittance holiday na yan. Kaysa sa amin, gugutumin nyo kami. Di ba? Kaya, ito sabi ko, ito talaga mga puro kabobohan ang naiisip po nito mga DDS na ito. At ang kanilang naiisip na mga paraan ay makakasama sa kanilang pamilya. Mapeperwisyo ang mga anak nilang nag-aaral, mapeperwisyo ang mga pamilya nila na nag-aabang ng padala ngayong katapusan. Ano, hindi kakain na 1 linggo? Di ba? Kaya po katarantaduan maaaring yung iba sasabihin, hindi kami magpapadala. Holiday kami ngayon, hindi kami magpapadala. Sis, huwag ka magpadala. Oy, kuya, huwag ka magpadala. Pero pag uwi ng bahay, makita mo yung mga kinakausap. Ngayon, online na lang ang pagpapadala. Katulad noon, gamit ko noon sa Malaysia, yung merchant trade. Ano pa ba yung mga application noon? May merchant trade kami noon, saka yung Maybank noon nagagamit ko rin Meron pang isa Nakalimutan ko yung meron din akong card noon Kalimutan ko. Bukod sa merchant trade, may nagagamit pa kami isang application sa Malaysia na kapag limit na sa merchant trade, doon ako nagpapadala din, doon sa isa na yon. At kunwari, kung hindi ka rin magpadala, di ba, ang gobyerno, hindi ang gobyerno ang patuloy na, kumbaga, yung maapektuhan Hindi talaga. Pamilya mo talaga maapektuhan dyan. Yung mga ganyang padala-padala, yung mga hindi pagpapadala kuno, sabi na lang yon. Pero pagtalikod niyan, magpapadala yan. Matitiis ba niyan yung mga asawa nila? Na umaasa sa kanila? Di ba? Matitiis ba nila yung mga anak nila? Lalo kung ang mga anak nila maliliit pa, nagagatas, o kaya yung iba may mga babayaran sa eskwelahan, o may mga project. Di ba? Kaya alam niyo po, yung mga remittance holiday na yan, kalokohan lang yan. Style lang po nila yan para manakot, ganyan. Kumbaga, para ipakita ang pagkondena nila sa pagkakakulong kay Digong. Pero ang totoo po, mga nangangamba din yan. Sila din na maapektuhan. Saka yun nga po before and after ng remittance holiday, di ba, kung before the remittance holiday, magpapadala ka na, diba, walang magiging epekto sa 1 week na yan. Kung after naman ng remittance holiday, saka ka magpapadala, wala rin magiging masamang epekto. Bagkus, ikaw lang ang naapektuhan, pamilya mo lang naapektuhan. Diba? Kaya po, yung mga DDFs, mag-isip kayo ng mga bagay na hindi magpapalala sa sitwasyon. Sabi nga ni Attorney Claire, diba, maging mahinahon kayo. Bakit? Ginagamit po kayo gagamitin lang kayo nitong mga Duterte para magalit kayo sa gobyerno. Pero sa totoo lang, eto real talk to. Kung sakali na meron po kayong kailanganin, saan ba kayo pupunta? Meron kayong problema sa inyong amo. May problema kayo sa inyong trabaho. May gumigipit sa inyo. May nanggugulo sa inyo. Nasa ibang bansa kayo. Saan ba kayo lalapit? Sa embassy. Ano ba embassy? Gobyerno. O sige, kunwari, hindi kayo lalapit sa embassy. Kanino kayo lalapit? Kay Digong? Si Digong nga, hindi niya nga matulungan sarili niya. Kanino kayo lalapit? Kay Baste. Kay Sara. Kay Pulong. Kay Harry Roque. Kay Robin Padilla. Yun yung amo nilang nakakulong doon Yung tatay nga nilang nakakulong doon ngayon sa ICC, hindi nila matulungan, kayo pa. Diba? Naku, wag po kayong maging mga eengot-engot. Alam niyo, naturingan kayong mga breadwinner ng pamilya nyo. Yung iba, mga kumbaga, nagpakahirap ang nanay-tatay nyo para kayo ay igapang sa inyong mga pag-aaral, pinagsusumikapan para maging maayos ang buhay nyo dyan sa ibang bansa.
'Di ba? Tapos ngayon magpapautulan kayo sa walang naambag sa inyong buhay. Dahil lamang sa kayo'y panatiko, dahil sa idol nyo lamang, si Sara o si Digong, 'di ba? Idol nyo si Robin. Pero binubulag po kayo para maging tarantado kayo sa sarili nyong gobyerno. Gawain ba 'yan ng mga marangal? Gawain ba 'yan ng mga matitinong Pilipino? Hindi po. Nagpapautulan po kayo. Inuutulan po kayo niyan kasi nga po ang ama nila ni Sara nakakulong. Ang mga anito ng mga DDS nakakulong. O huwag kayong magpagamit. 'Di ba? Lawakan niyo po isip niyo. Ginagamit lang kayo niyan. Inuutulan po kayo niyan. Wala pong nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. Maayos ang gobyerno natin. Maayos ang palakad ni PBBM. Mas patas po ngayon mamuhay sa Pilipinas. At ang pinakaimportante, mas marami pong nakukuhang tulong ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan, kaysa noon. Si Digong binaon tayo sa utang. Pinayaman ang mga tsekwa. Kaya po dapat maging matalino kayo ng inyong susuportahan. Yung gobyerno ngayon ay matino, maayos, patas, o yung dating presidente na walang ibang ginawa kundi magmura, walang ibang ginawa kundi payamanin ang kanyang mga kaibigan tsekwa. Mag-isip po kayo para hindi po kayo matawag na engot. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo, Sir Mike Abe. Araw-araw salamat sa inyong mga impormasyon at sa inyong mga vlog na aking nare-reaksyonan. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.